Binigyan din ng isang mambabatas na hindi sagot sa layong maabot ang target na pagtaas ng tax collection ang dagdag singil na buwis. Aniya, dapat yaking nagbabayad ng tamang buwis ang mga malalaking negosyo. Si Earl Tobias sa detalye. Hindi nakikitang solusyon ng Kamara ang pagtataas ng sinisingil na buwis para sa target na mas mataas na tax collection na kailangan para mapondohan ng 6.793 trillion peso 2026 national budget. Paliwanag kasi ni House Committee on Ways and Means Chairperson Miro Kimbo, sa halip na paulit-ulit na pagtataas ng tax, ang dapat gawin ay siguruhin lang na nagbabayad ang lahat ng tamang buwis, lalo na ang ilang malalaking negosyo. At malinaw anyang ang talamak pa ring smuggling, tulad na lang ng illegal trade ng sigarilyo o tobacco sa bansa, ang dahilan kung bakit bilyon-bilyong pisong kita ang nawawala. Noong nakaraang taon lang, 44 billion pesos anya ang nawawalang kita ng pamahalaan dahil sa smuggling ng sigarilyo. At iimbestigahan daw nila yan sa mga susunod na linggo. Isa siyang kademonyohan na kailangan mapigilan. Kasi wala siyang dinudulot na kabutihan, bagkus puro pinsala ang dinadala. So ang tobacco smuggling is really run by a syndicate. At ilang sindikato po sila dyan. At sa nababalitaan din namin, meron din po mga politikong kasabwat. Dagdag ni Kimbo, ang nawawalang pondo na yan sa sektor ng kalusugan pa sana napupunta. Huwag natin kakalimutan na ang nakokolekta natin sa Sintax, kalahati niyan ay napupunta sa programang kalusugan, particularly PhilHealth. So, dalawa ang tama. Nawawalan tayo ng pera ang gobyerno, and then pangalawa, nababawasan yung pondong napupunta sa PhilHealth. Sabi naman ng kongresista, maiging maisabatas na rin ang Comprehensive Tax Amnesty Law na isa rin sa pinauunang maipasa ng Pangulo. Sa bisa kasi ng amnestiyang yan, binibigyan ng pagkakataon na kusang loob na magdeklara ng buwis ang mga individual at simulan na itong bayaran ng tama. Hindi po yan para patawarin yung mga tax evaders. So, ang gusto natin dito is we want people to voluntarily declare their net asset or their gross asset, depende kung anong bill po, at magbayad sila ng tax based on the asset. So, ibig sabihin, kung ikaw ay mayaman, matagal kang tumatakas sa buwis, or kahit maliit ka na tindahan. So, this is your chance para you have a clean slate, murado lahat. Samantala nananatili naman ang posisyon ni Kimbo na hindi basta-basang maibababa ang value-added tax sa 10% mula sa kasulukuyang 12%. Base kasi anya sa pag-aaral ng Department of Finance, nasa 339 bilyong piso ng annual revenue ang pwedeng mawala sa bansa kung gagawin yan. Para sa totoong balita sa Bagong Pilipinas, Earl Tobias, Congress News.